The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. When the days were completed for their purification according to the law of Moses, Mary and Joseph took Jesus up to Jerusalem to present him to the Lord. Just as it is written in the law of the Lord, every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of a pair of turtle doves or 2 young pigeons, in accordance with the dictate in the law of the Lord. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. He came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles, and glory to your people Israel." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. If you brought your candles for blessing, we will bless them before the final blessing of the Mass. Alam nyo, 27 years na akong pari. Pag sinabi mong iwanan nyo ang kandila sa harapan ng altar, pagkatapos i-bless, yung iba nawawala pa rin ang kandila. May nangunguha pa rin ng kandilang hindi kanila. Ano po? Nagsimba na, nagnakaw pa. Ano po? Nakakahiya. Nakakahiya. At minsan sa isang parokya, nahuli ko yung nanguha ng kandila. Sabi ko, hindi naman yan, ba't ka nanguha? Meron pala silang pamanhiin. Pag nakakuha ka ng kandila na hindi iyo, swerte. No? Ha? Ngayon ko lang nalaman ang pagnanakaw ay swerte. Mamaya po. Pero wag niyong bibitawan, baka may kumuhang iba. Ano po? Today is the feast day of Candelaria. Ano po? Piyesta ng Candelaria. Hindi po ng Candelabra. Ha? Magkaiba po ang Candelabra sa Candelaria. Ang kandelabra ay lalagyan ng kandila. Ang Candelaria ay liwanag ng kandila. Ano po? Kaya mayroong birhen ng Candelaria. Ang birhen na bitbit ang ninyo na siyang liwanag. Ano po? Piyesta ng Candelaria. Nabanggit ko kanina bukas, sa Lunes pa pala. Sa Lunes, yung kandila na blines ngayong weekend ay gagamitin para sa prayer ni Saint Blaise sa may mga sakit sa lalamunan. Ano po? The blessing of throat, February 3. Ano po? Saint Blaise. Kung kayo po ay may sakit sa lalamunan, ano po? May thyroid, ano pa? Kung ano-ano sa sakit sa lalamunan, magpa-bless kayo, ano po? Through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr. Sakit sa lalamunan. Hindi po kasali ang sintonado. Ano po? Ang sintonado ay panahon ni Saint Cecilia. Ha? Bukas po,
sakit lang sa lalamunan, ano po. Pero pagka minsan yung sintonado, parang wala na kagalingan, no? Ha? My dear friends, my brothers and sisters, what is the significance of our celebration? First, you have to understand that this is not a tradition, but really happened. The presentation of Jesus in the temple happens 40 days after Christmas. 40 days after Christmas. Even Jesus was presented in the temple to remind all of us that we are supposed to be presented in the temple. In our baptism, maganda po yung kasabihan ng matatanda, bago nyo ipasyal ang mga bata, idaan nyo muna sa simbahan. Di po ba, ano? Pabinyagan muna. When? On your 40th day, or earlier, hindi yung kung kailan matanda na, pabinyagan. Bakit hindi napapabinyagan? Ang sagot ay, walang pera. Bakit kailangan ng pera? Walang panghanda. Ano po? Hindi kailangan pag nagpabinyag, maghanda. At hindi kailangan maghanda para may binyag. Ano po? Magkahiwala yun. You can have your celebration, your meals without baptism, and you can have your baptism without meals. Tayo mga Pilipino, ang hilig nating kumain. Ha? Lahat na lang ng dahilan, hinahanapan natin. Ano po? Pag sinabing, kumusta ang binyagan? Di masarap ang handa. Po? Binyagan ang tanong, handa ang sagot. Ano po? Magpabinyag kayo. Isang ninong, isang ninang lang ang kailangan dyan. Ha? Isang ninong. Huwag kayong kumuha ng maraming ninong at ninang na nagtatago naman pag birthday at Pasko. Ano pa? Ang hirap nun. Hindi mo kilala ang ninong at ninang mo. Pero pag yumamang ka, dadami ang ninong at ninang mo. Sasabihin, uy, ako ninang mo. Ay, ang kapal. Di po ba? Ano? Magpabinyag. Bago ipasyal ang bata, idaan muna sa simbahan. Ibig sabihin, pabinyagan muna. Mahirap yung inuna mo sa mall. Di ba? At kung kailan may sakit na, saka ipapabless. God has been presented in the temple to say, I am present. To acknowledge the gift of life that God has given you. Second, to present Himself as an offering. Why we have to offer ourselves to God? Because life comes from God and life will return to God. Our goal is not to live long but to live well. What do you mean by living well? That we live according to our purpose. As Saint Ignatius of Loyola, you are created to love, to serve, to praise God. In reverence, in so doing, you will save your soul. Not to get rich. It is not your goal to get rich. Because you came with nothing, you will live with nothing. Madalas ko yung sinasabi, walang mayamang na ilibing. Walang mayamang na ilibing. Ano ibig sabihin? Meron ba silang bit-bit na pera nung sila inilibing? Wala. Maaring mayaman ang lamay, pero pag nailibing, wala. Wala kang dala. Wala kang dala. Ano po? Wala kang dala nung dumating, kaya wala kang dadalhin bago ka umalis. Sabi nga ng isang hari, nung siya dinadala na sa libingan, sabi niya, ilabas ang aking dalawang kamay sa tagiliran ng aking kabaong. Ay, ang hirap nun, ano? Mahirap bit-bitin yung kabaong na may dalawang kamay na nakalabas, di po ba? Baka bigla mang ganun, di po ba, ano? Pero nilabas. At sino nagbit-bit? Lahat ng mga sikat na doktor
lahat ng sikat na doktor. At nilibing sa ordinaryong lupa. Bakit? Ano sinasabi niya? Wala akong dala sa aking libingan kahit ako'y hari. Ang nagbitbit sa akin ng doktor, wala silang nagawa para pahabain ang aking buhay. Ano po? Huwag kayo masyadong umasa sa doktor. Ano po? Yung iba naman, bilib na bilib sa healing priest. Hindi po ba? Ano? Wala. Mamamatay din niya si Father. Ano po? Masyado kayo. Lahat na lang. Doon tayo kay Father. Huwag kayo. Ano po? Ang dasal lang ni Father, hari nawa. Maayos ang iyong pagpanaw sa lupa. At yun naman ang ating panalangin. Na ikaw ay lilisan sa mundong ito na payapa. Di po ba? Ano? Na hindi ka naghihingalo, hindi ka nahihirapan. Kaya nga ang panalangin ng marami, kunin ako ni Lord habang natutulog. Hindi po ba? Ano? Habang natutulog. Para hindi nahihirapan. Ano po? Kaya yung iba, namamatay sa misa. Ano po? Natulog Ano po? At least sa misa namatay, di po ba? Ano? Kaya tingnan niyo yung katabi niyo, baka kinuha na ni Lord, di po ba? Ano? Oo, totoo yan. Totoo yan. Meron na akong isang misa na hindi na nagising ang nagsimba. Di po ba? Ano? Muntik nang hindi matuloy ang misa kasi nagkagulo na Di po ba? Ano? Ganun talaga. Maiksi lang ang buhay. Anong meron sa mga pagbasa? Yes, it is true that you can find Christ in all things, but the first reading reminded us that God decided to be found in the temple. It is true that Christ can be found in everything, but the first reading reminded us that Christ decided to be found in the temple, in the church. Second, it is not good to say, ako'y tao lamang. Ano pa? Pasensya na, tao lamang. Ano pa? Nagkamali, pasensya na, tao lamang. Ano? Parang sinasabi mo, mali-mali ang pagiging tao. No. The second reading reminded us how holy we are. How holy we are. God become incarnate to remind us that we are holy. Ikaw ay banal. Ikaw ay banal. Ano po? Kaya nga, pag may nangungumpisal, pag sinabi nun nangumpisal, ako po ay sinungaling, Father. Sabi ko, teka muna. Ngayon ba, magsasabi ka ba ng totoo? Kasi sinungaling di po ba? Opo, Father. Magkaiba po yung nakapagsinungaling sa sinungaling. Hello? Naintindihan po ba ninyo? Magkaiba yung nakapagsinungaling sa sinungaling. Yung sinungaling, pagkatao yun. Ibig sabihin, wala yung sinabing totoo. Pero ikaw ay nakapagsinungaling, nagkamali ka. Inaamin mo, nakapagsinungaling po ako. Magkaiba yung ako po ay babaero. Asa ng babae. Naintindihan po ninyo? Magkaiba yon. You have to separate the sin from the person. You have to be reminded that we are holy. Created holy. We belong to God. We come from God. And we will return to God. That's why we have to be consecrated in God. How? In our baptism. In our baptism. We treasure our baptism not only because we become incorporated to the church, but because we become adopted children of God.
You have to understand this. Without baptism, you cannot receive any other sacrament. We have to be presented in the temple, for we belong to God. Do not forget that. We belong to God. Pag sinabing, ako'y papanaw na, then I will return to my God. Hindi yung ako'y aalis lang sa mundong ito. Ako'y uuwi na sa Diyos. Uuwi na. Yung mga matatandang sasabi, Totoy, ikaw papunta pa lang, kami pa uwi na. Tinatanong ko, saan ho kayo nakarating? Di ba? Baka wala kayong narating. Di pa ba? No? Pag sinabing uuwi na, kami pabalik na, ay ikaw ay tinatanggap mo na ikaw ay malapit nang mamatay. Ano po? Malapit nang mamatay. Huwag kayong mag-alala, darating tayo doon. Ano po? Meron po ba nagmamadali? Meron po ba? Ano po? Wala naman. Ano po? Wala naman. Maliban doon sa isang tatay ng pari, 90 plus. Nung kami bumisita sa aming classmate sa Mindanao, kanyang anniversary, sabi nung tatay niya sa akin, Father, ipagdasal mo naman ako. Parang nakalimutan na ako ni Lord. Ano ibig niya sabihin? Patay na lahat ng classmate ko. Ganon ba yan? Pagpatay ng classmate, dapat mamatay ka na rin? Ba? Kung gusto nilang mauna sila. Ano po? Oh, malay ko. Di ba? Ay sabi ko, ano gusto niya tatay? Ipagdasal ko, nakikunin na ni Lord. Sana kunin na ako. After several months, tinawagan ako ng classmate ko, pumunta ka dito sa Mindanao. Bakit? Misahan mo ang tatay ko. Bakit? Patay na. O ano kinalaman ko? Ikaw may kasalanan. Ay sabi lang naman niya, kunin na siya. Di ba? Ano? Oo. Magaling ako doon. Ano po? Magaling ako. Marami na akong pinagdasal. Ano po? Kung gusto niyo. When my father was dying, sabi niya, ano kaya itong, yung pala, tinatanong lang niya kung kompleto na yung kanyang 5 anak. Sabi ko, kompleto na kami, kompleto na. Ano po? Nung sabi niyang, nung alam niyang kompleto na, ano po, tinanggal na yung tube, tinanggal na lahat. Sabi niya, alis na ako. Saan ka punta? Di ba? Tama na. Now I know that He has given life. Sabi nga, parang si Simeon, pwede na akong kunin ni Lord. From the ICU, he was moved to a regular room without us knowing that June 27 is their wedding anniversary. Nakapagmisa pa kami buong pamilya. 53rd wedding anniversary ng aming tatay at nanay. After the Mass, nag-coma na. On the 28th, umalis na. Ano pa? Ganon talaga. My dear friends, my brothers and sisters, life is short and death is certain. You cannot prevent it, but you cannot push it. Why? Because life belongs to God. Huwag nyo nang dagdagan ang inyong problema. Ano pa? Kaya huwag kayong masyadong hawak ng kung ano-ano. Iiwanan nyo rin yan. Ano po? Yung iba, pangarap lang, iPhone 16, ang babaw mo. Walang signal doon. Ano po? Kahit dala mo yan, ano po? Hindi mo yan magagamit. Walang signal doon. Ano po? Ang mahirap kung nandun ka sa may apoy, lalo na. Ano po? Mainit na, wala pang signal. Di po ba? Ano? Pero malay mo, ano? Baka dumating ang araw, madami ng engineer na nandun. Hindi po ba? Ano?
Marami ng hindi ko nasasabihin, ano po. Baka meron ng network, di po ba, no? Nando ka sa mainit, ang asawa mo nando sa malamig, di po ba, no? Hello, darling. Okay ka ba dyan? Mainit dito. Marami ka kasing kasalanan, hindi po ba, no? Dalawa lang ang pupuntahan, smoking or non-smoking. Ano pa? My dear friends, my brothers and sisters, take care of your life. Huwag sasabihin, ako'y tao lamang. Remember that you are holy and you are made for God. Amen. Father, anong gagawin sa kandila? Ano po? Ano nga ba namang gagawin mo dyan? Anong dami mong binili? Ano po? Pag kayo ay may sakit, you can light a candle. Ano po? During times of what? Calamities, you can light a candle. Ano po? Pag may bagyo, pag mayroong lindol, ano po? But most of the time, kung mayroong may sakit, ano po? May sakit. Going back to what I've said, do not forget this. You must keep this and you must believe this. And what is that? That you are holy and you are made for God. You are holy and you are made for God. Huwag niyong kakalimutan yan. Ikaw ay banal at ikaw ay itinakda para sa Diyos. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.